tayo ay bumangon, Masiglang gumising, mabuting asal ating yakapin. Hindi lang sa isip, hindi lang sa salita, dapat ay makita sa ating mga gawa. halina, halina sa mundo ng halaga. Bawat bata rito, laging masaya. Maging magalang, maging matapat, pagmamahal sa kapwa, ibigay ng sapat. Isa pa! Maging magalang, Values Education 10. Mga gampanin upang tugunan ang pangangailangan ng sariling kinabukasan. Sa paglalaro, may kalarong kalaro, huwag makikipag-away. huwag maging lilo. Learning competency. Nakapagsasanay sa pagiging matiyaga sa pamamagitan ng angkop na pagtugon sa mga hamon ng pag-iimpok o pamumuhunan upang makapaghanda para sa sariling kinabukasan. Gampanin. Pagtupad o pagganap sa mga gawain o layunin. Pangangailangan. Bagay na kinakailangan ng tao upang maging masagana, maligaya at matagumpay sa buhay. Panandaliang layunin. Layunin na nagtutugma sa loob ng maikling panahon. Pangmatagalang layunin. Layunin na natutugunan sa loob ng mahabang panahon. Gampanin sa pagtugon ng sariling pangangailangan para sa kinabukasan. Gawin natin ang aking future roadmap. Ang bawat pangkat ay bibigyan ng Manila paper. Huhubog sila ng isang roadmap o blueprint kung saan ililista nila ang karaniwang pangangailangan ng isang tao pagkatapos ng 5 hanggang 10 taon at kung ano ang mga posibleng hamon o sagabal na maaari nilang harapin. Suriin natin, ano ang inyong naramdaman habang iniisip at inililista ang inyong mga pangangailangan sa hinaharap? Bakit sinasabing ang pagbuo ng maayos na plano ay ang pundasyon ng inyong tagumpay at katiyakan sa buhay? Sa paanong paraan nakaaapekto ang mga hindi inaasahang hamon kung walang sapat na paghahanda? Isipin mo na ang kinabukasan mo ay isang blankong papel. Hindi ito nakatadhana o nakaukit sa bato. Ibig sabihin, hawak mo ang panulat. May kapangyarihan kang isulat ang isang magandang bukas. Pero ang tanong, handa ka na bang simulan ang iyong plano ngayon? Ang pagtugon mo sa mga pangangailangan mo sa hinaharap ay hindi tsamba. Kailangan nito ng sapat na pagsusuri at tamang desisyon. Ang pagbuo ng isang maayos na plano ang magiging matibay mong pundasyon. Kapag may plano ka, hindi ka lang handa sa magagandang bagay, kundi handa ka rin sa mga hamon at bagyo ng buhay. Tignan natin ang 3 mahalagang gampanin mo ngayon. Una, pagiging handa. Kapag handa ka, palagi kang alerto. Nakakagawa ka ng mga estratehiya para sa mga biglaang sitwasyon gaya ng biglaang emergency o suliraning pinansyal. Hindi ka magugulat dahil may safety net ka. Pangalawa, pagtatakda ng layunin o goal setting. Mahirap maglakbay kung hindi mo alam kung saan ka pupunta, di ba? Ang layunin ang nagbibigay ng malinaw na direksyon. Kapag naglatag ka ng mga konkretong hakbang ngayon, mas mabilis at mas tamang panahon mo makakamit ang iyong mga pangarap.
At pangatlo, pagiging kontrolado sa buhay. Ito ang iyong self-discipline. Ibig sabihin, hindi ka basta-basta nagpapadala sa emosyon o udyok ng paligid. May kontrol ka sa iyong mga desisyon. Kaya naman kahit anong hirap ng hamon, hinaharap mo ito ng may kalmado at matalinong pag-iisip. Ngayon, dako naman tayo sa isang napakahalagang aspeto, ang maayos na pamamahal sa pinansyal at material na resources. Sa mundong mabilis magbago at puno ng walang katiyakan, ang wais na paghawak ng pera ay hindi na lang basta choice. Ito ay isang pangangailangan. Ayon sa isang eksperto na si Majid, ang mga hindi inaasang pangyayari sa buhay ang nagtutulak sa atin na maging mas responsable sa pananalapi. Ang pagiging mahusay sa pera ay hindi lang tungkol sa pagpapakuripot o paglilimita sa gastos. Tungkol ito sa tamang pamamahala ng kita, pag-iimpok para sa bukas at pagbuo ng seguridad. Kapag kontrolado mo ang iyong material na yaman, mas mataas ang iyong kumpiyansa at tiwala na harapin ang anumang pagsubok. Kaya naman, anong hakbang ang gagawin mo ngayong araw para sa iyong kinabukasan? Mag-ipon? Magtakda ng goal? I-comment mo ang iyong sagot sa baba. Ilapat natin ang aralin. Ang aking panulat, ang aking bukas. Ang bawat mag-aaral ay kukuha ng isang malinis na papel. Gagawa sila ng kanilang sariling personal, financial at action plan. Isang pangunahing layunin para sa kanilang kinabukasan. 3 konkretong hakbang na gagawin ngayon upang mapamahalaan ng maayos ang kanilang material na resources. Tayahin ang sarili. Sagutan ang sumusunod. Ano ang kahalagahan ng pagiging handa sa mga potensyal na suliranin sa pinansyal na hinaharap? Magbigay ng 2 benepisyo ng pagkakaroon ng disiplina o pagiging kontrolado sa sariling buhay. Ayon sa aralin, ano ang ibig sabihin ng maayos na pamamahala ng yaman bukod sa paglilimita sa gastusin?